Pero wala ko'y labot ko'y kaayo ng tambaloslos. Putang ina ng baboyan na, sagpaong ko ng presidente kay. Moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si tambaloslos, ingani o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Gibalik na po nakaroon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila. Kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. So ito mga kabanat, no, isa ito sa mga dahilan kaya pala galit na galit itong si Mayor Basti Duterte kay President Bongbong Marcos. Una, yung pagpayag niya na magkaroon muli ng peace talk dito sa makakaliwang grupo. Galit na galit dito si Basti Duterte sa kanyang speech, no, sa Davao. Ay galit na galit siya sa ginawa ng Duterte, ng BBM administration. Itong administration ni President Bongbong Marcos dito sa peace talk na ito, na sabi niya itong administrasyon ni Presidenta Bongbong Marcos, ang pinanguha kasi ni President Bongbong Marcos na mga kasamahan niya ay puro dating kalaban ng Duterte. Baga, yung mga oposisyon ay pinasok niya sa kanyang kabinete. Ngayon, parang pinupost itong peace talk laban sa makakaliwang grupo. Ito'y isang bagay daw na kinainis ni Basti Duterte at mayroon siyang mensahe mga kabanat. Ito, panoorin nyo. Laban dito kay President Bongbong Marcos. Panoorin nyo ito. Maiksing video lang itong ano natin. Hindi ko rin ito napanood yung full video, pero panoorin ko ito mga kabanat. No? Sabihin natin itong panoorin. Ang polis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man gyud problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Ito yung tumutukoy doon sa hinihingi sana ni Vice President Sara Duterte ba nagkaroon ng confidential laban dito. Kasi ang panukala talaga sana ni Vice President Sara Duterte ito para mapigilan itong ginagawa ng mga kaliwang grupo sa paglalason dito sa mga kabataan. Kaso lang dahil yun ay pinipigilan, no, sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang pundo, no, yung tinatawag na confidential, hindi talaga siya binigyan mga kabanat. Panoorin natin ito. Tanan kalaban adtong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what reason gyud and for what necessity. Kaya karon ang nag-antos, kami, mga taga Davao, katong mga probinsya, nga daghang pog NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po nakaroon na ng peace talks nila. Unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po nakaroon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila. Kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. Gisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nag-antos. Mga natibo diya, giilad diya, gihimong NPA. Ayunan mo, kay wala mo ni agi, anak. Malamang, ikaw matulog ka, nakay kutson, nakay unlan. It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ba?
Ayaw lagi. Kaya ba alam mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ana ba? Initan ko, Anne ba? Bitaw, you know, ever since pagsugod na ako, nga pagkamayon na ako, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Niya, di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya, good. We're talking about not only the city, but the entire country. Musukol yun ko. Musukol yun ta. Usa ginahulat na to. Kaya tungod lang ana, their need for self-preservation, you will create all of this, and who is responsible? Kinsa man. Oh, uban na tas Indonesia. Dili namingaw kay nana koy kadulag chikitsa dito tongits. Oh, ha, inom dayon ta. At least ako'y kauban, pag timanan ta ka. Oh, timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? You know, ultimately the point is, naa naman gud ta. You know, the previous administration, mula, lisod ni paminawon sa because I am a Duterte myself. But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kayo na ko kamahan. Pinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron, ang problema, naana ta dito, andun na tayo. Bira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po ta padulong sa tae. Oh, sir. Because, tungod lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Mo bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi pero wala ko'y labot ko'y kaayo ng tambalos-los. Putang ina ng baboya na, sagpaong ko ng kitang ko na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersal to na baboy. Kay, pula kay gaping, komersal na baboy. Oo na, insurgency. Oo na, because, that's all because they are the enemies of the previous administration. Ilang I do not know. Through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, abutas foreign policy po. So, yan lang mga kabanat yung ating video, no? Ipakita ko lang doon sa part ng tinaka niya. Ang tumutukoy kasi yun sa makakaliwang grupo at ang tinutukoy niya na tambaluslos, parang tumutukoy ata ito kay Congressman Martin Romualdez, no? Tinutukoy niya kasi yan lang naman yung medyo kilala ngayon sa Kongreso, mga kabanat, yung sinabihan niyang mataba, no? Yung mataba naman talaga si Martin Romualdez. No? At kan sinabi niya namumula ang mukha ay talagang tumutukoy naman talaga doon kay Martin Romualdez. So kitang-kita yung galit ni Basti Duterte, mga kabanat, at doon lalo na kay President Bongbong Marcos. Kasi si President Bongbong Marcos, mga kabanat, parang walang bagamat yung kampanya kasi napakaganda yung kanyang pangako, pero biglang itong kumambyo, no? Parang yung pangako niya hindi naman ginagawa at ngayon kung ano parang ang dating para kung anong nasa palibot niya yun naman ang niyang ginagawa, yung sinusolsol at pinapayo sa kanya yung mga nasa likod sa kanya. Parang ang pangit no? Iba yung promise mo, iba rin yung ginawa mo. Parang nangligaw ka
na maganda yung mga word na sinasabi mo nung ligaw anong kayo na, hindi mo na ginagawa, 'di ba? 'Di ba? Kung sinabi mo lang gano'n, siya nabigo ka, busted ka sana, no? Nahikaya tayo noon nakaraan dahil napakaganda yung mga paliwanag ni President Bongbong Marcos. Wala kasi tayong nakitang ibang mga paliwanag. Pero nung nakaupo, ayun, mga pangako, dahan-dahan nawawala, no? Dati iba namang ginagawa. Napabayaan yung dati dapat na ayun, lalo na sa war on drug na dapat, no, nung nakaupo si President Bongbong Marcos, dapat kinontinue niya na lang. Hindi niya na kailangan na baguhin kundi i-continue niya na lang sana Like war on drug ni President Duterte, kung talagang nakikitaan niya na sabi, oh, parang masyadong malabis. Ito, gawa niya ng paraan. Lagyan niya talaga ng body cam. Halimbawa, once na tinanggal mo yung body cam mo sa panahon ng yung pag-work ay automatic ka, tatanggalin ka, kakasuhan ka. Ibig sabihin, timano, mayroon ka ng ginagawang kabalastugan. So, mga ganun sanang mga paraan, at least mababawasan. Hindi yung parang tuluyan na naglaho. Tama yung sinabi ni Duterte, ni Basti Duterte na yung mga drug lord, drugista, talaga yun ang negosyo nila. Talaga babalik-babalik yan. Kahit anong gawin mo, babalik-babalik. Lalo na ngayon ay pinabayaan yan mga kabanat. Babalik at babalik kasi industry nila yan at yan ang pinaka alam nilang madaling pagkakitaan ng negosyo. Babalik yan. Dahil napabayaan nga. Isa yan sa mga iniinit na ulo ni Basti Duterte ngayon sa Marcos administration. Parang minsan nasisip natin parang nabudol talaga tayo mga kabanat, no? Parang sa tingin ko talagang nabudol talaga mga kabanat. Yung sinasabi ng ilan na nabudol, no? Napakarami kasing Marcos supporters ngayon noon na ngayon na medyo kumambyo dahil paniwala nila pinagtatanggol natin yan dati, no? Ito mo sa mga vlog natin pinagtatanggol na natin yan. Pero yun, tama pala sila mga kabanat dahil nauna sila sa nakakakilala kay President sa mga Marcos, no? Yun, talagang wala talaga itong tama din ang sinabi ni President Duterte kasi nung hindi natin na pinaniwalaan nun, magkos binatikos pa natin si President Duterte, yung sinabi niya na itong si President Bongbong Marcos weak leader, talagang hindi natin pinansin yun. At ang naging masama pa doon sa pahayag na yun si President Duterte na sabi natin na bakit nagsalita tayo na hindi pa natin nakita yung ginawa ng tao. Ayun nga, nakita na natin mga kabanat. Sila muna mga kabanat, video, see you next video.